Sa Tagum, Davao del Norte, 20 bahay, 7 tindahan at 5 boarding house, nilamon ng apoy. Travel agency sa Pasig, hinultap. At sa unang chika, Rian Ramos excited na para sa birthday celebration ng ka-love team na si Alger Abrenica. At tabayaran po ang mga detalye ng balita yan mamaya sa unang balita. Samantala, mga kapuso, ito po talagang sadyang pabago-bago pa ang panahon. Minsan po sobrang init at minsan ay umuulan pa rin. Ayon po kasi sa Pag-asa, nakaka-apekto rin sa bansa ang hangin na dulot ng easterlies na siyang nagdadala ng mga pag-ulan. Kaya naman ngayon, hindi lang sunburn, heat stroke at buong araw ang problema natin, kundi maging ubo, sipon, asma at iba pang sakit. Paano ba tayo makakaiwas sa mga ito? Yan po ang ating pag-uusapan kasama si Dr. Maria Victoria Abisamis, ang Chief ng Medical Professional Service sa East Avenue Medical Center. Good morning, Doc. Good morning, Tia. Nako, Doc, ito po talagang concern ng mga magulang dahil yung mga bata laging naapektuhan ng mga sakit tuwing summer. Pero alam naman po natin na yung pabago-bagong panahon, may epekto kahit paano. Pero ano po ba yung talagang masamang epekto na dulot nito? Alam mo kasi, dahil dito sa pagbago-bago ng panahon, meron itong mga changes sa ating environment na nakaka-trigger ng mga iba't ibang mga reactions ng katawan. Panguna na dito yung very prone sila sa mga allergens, no? Kunwari, pag-ihip ng hangin, may mga dalang mga pollen yan. Okay? So, pag-ihip na ganyan, kapag ikaw ay isang taong ang allergen mo ay yung mga pollen, ayan na, matitrigger na yung pag-increase ng dami ng mga secretions sa ilong, sa daanan ng paghinga, sa lalamunan, hanggang sa may airways natin na tinatawag. At ito'y pwede lang maging trigger ng hika. No? Yung na lang ordinaryong pagkakaroon ng running nose o yung sipon, okay? Ito ay pwedeng pagmula ng mga iba't ibang klaseng infection. Kung kunwari ang tao ay makalanghap ng droplet from an infected person na may bacteria, kunwari umuubo yung katabi mo sa sasakyan o sa classroom, sa elevator, sa mall. Kahit sa mall, pwede mong makuha yon. And because ang secretions mo ay napakarami, nananatili siya dun sa mga daanan na yon. At habang nagkakaroon ng tinatawag na stasis, o yung naandun lang siya, okay, mamumugad ngayon yung mga bacteria. At yun ang pagsisimula ng mga upper respiratory infection hanggang sa maging mga pneumonia. Wow! Actually, Doc, nabanggit mo yung upper respiratory infection. Isa daw ito sa mga top 3, ilan ba yan? Isa sa mga top na sakit kapag dumarating ang ganitong pabago-bago yung ganyan, yung pabago-bago ang panahon. Yun nga ang mekanismo nun. Dahil nga, depende kung ano yung allergen mo. Kunwari, sa init ka ba, nagkakaroon ng maraming mga reactions ng increased reactivity ng airway mo o sa lamig. No? So makita mo, since pabago-bago yung klima, sala sa init, sala sa lamig. Yun ang sinasabi so, totoo talaga yun. Totoo yan. At iba pa ito sa hika, yung simple hika at asthma. Okay. Sa hika naman, ang mekanismo naman natin dyan ay depende yan kung merong individual na prone na magkaroon ng hyperreactive airway. Kumbaga yung isa kanina, yung sinasabi natin, in general, kaya meron kang hyperreactive tendency o hindi, dahil sa pabago-bago ng klima, prone kang magkaroon ng mga ubot-sipon and potentially maging upper respiratory tract infection, mga pneumonia. Pero yung asthma naman, sa prone na individual. Okay. So kung alam mo nang na ikaw ay asthmatic, di ba, talagang paghandaan na yun. Oo, iiwasan mo na to. Kunwari, tag-araw at ang stimulus mo ng pagkakahika ay init, magdala ka ng pamaypay, maligo ka very often. Kung pwede kang manatili sa isang kwartong may aircon, doon ka na. O sa isang lugar na mahangin. At saka, di ba meron na bibili portable na electric fan? Gusto mo. Pwede mo pa lagyan ng tubig para lang, para to prevent. Kasi pag natamaan ka ng asthma, talaga mahirap. Kasi iba ang gamutan ng asthma. Kakailanganin mo talaga ng mga gamot
na pampaluwag ng Oo. daloy ng Mas airway. mahihirapan ka huminga. Yes. oo. At syempre, like you mentioned also, Doc, yung kunwari nasa isang lugar, tapos yung bacteria magta-transfer. So, viral infection uso din ngayon. Yes, oo, isa pa yan. Alam mo kasi, dahil na rin dito sa pagbago-bago ng ating temperatura or climate change, bumababa ang ating immunity. Yung resistensya? Oo, kanya-kanyang mga yan. Tapos pa, kung hindi ka pa magiging healthy ang lifestyle mo, talagang very prone. So, yung mga bata, yung mga young age group, summertime, usong-uso ang mga viral infections. Flu, measles, German measles, chickenpox, mumps, no? Ito yung mga viral infections na very, very common. Kailangan At dahil sa magpabakuna. pagbago-bago, dahil sa pagbago-bago ang klima, kuminsan all year round na tong mga infections na to. So, hindi totoo yung sinasabi. Kasi di ba dati, nung unang panahon, sinasabi ng mga lola natin, mga nanay, hindi bali mainit summer ngayon, yung mga bakterya, nalulusaw yan sa init. Hindi totoo yun. Ang mga viruses, hindi yan nalulusaw sa init. Oo. All year round yan. Ang panlaban mo lang dyan, ang resistensya ng katawan. So, kailangan i-boost mo yung resistensya mo, yung immunity mo. So, vitamins, kasama na dyan? Well, kasama dyan, actually basic Healthy lang yan lifestyle talaga. A healthy diet, well-balanced, rich in green, yellow leafy vegetables and fruits. Uminom ka ng maraming tubig, mga more than 8 glasses of water, day. lalo ng mainit. Oo. Okay. And then, enough sleep. Wow. Don't Then, forget, importante rin yan. Oo, Minsan tulog. nakakaligtaan yan ng mga tao. Doc, thank you so much. Yan mga kapuso, hindi lang yan tayo para sa mga bata. Siyempre, tayo din yan para sa ating mga adults, yung mga magulang. Dahil minsan talagang At sa mga elderly. at mga elderly. Kasi minsan talaga nakakaligtaan na itong mga bagay na ito na simple-simple lang at very basic. Doc, thank you so much. Si Dr. Maria Victoria Abisamis ng East Avenue Medical Center. Salamat po sa pagpapaliwanag sa amin. Mga kapuso, alagaan po ang inyong sarili, bantayan ang kalusugan para enjoyable pa rin ang ating summer at sundin ang aming tips para iwas sakit at iwas hassle